Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no. Sige pa konti-konti, okay na yan. Nagkaroon lang ako interest dito eh. Mga taong galit na kay Kibuloy. Mga loyalista ho to ni Marcos. O, pakinggan natin. Magandang gabi po. Ako po isang loyalista, BBM ako. Ako po galing pa sa Ilocos Sur. Teacher po ako, retired teacher ako. Pero sa ngayon, nasa barangay ako ng daycare center. Andito po ako matan ng Sara Resign. At the same time, about Kibuloy po, isasama ko na po siya. Although hindi po siya kasali sa aming agenda today ng Sara Resign. Naku, sana naman magtagumpay kayo niya sa Sara Resign na yan. Pero malabo pa sa tinta ng pusit yan. Pusit. Malabo yan. Pinagsisibasib nga yung mga nasa Congress eh. Diba? Malapit na sa September 10 yung sa Senado naman baka sibasibin nitong si Sara na pinag-resign nyo. O tuloy ninang resign. Sinasabi ko lang po, please, Sir Kibuloy, kung ikaw ay maka-Diyos, lumantad ka na para hindi na po masayang ang mga gastusin ng ating maka-Diyos baka mo. Baka maka-juice tuloy. Hindi masayang yung alin? Gobyerno, yung mga kapulisan na hindi malaman kung nasaan ka. Maawa ka, kung talagang wala kang kasalanan, lumabas ka. Gastusin ng gobyerno ba sinasabi mo, Nanang? Alam bang gastos ng gobyerno dyan sa paghuli dyan kay Kibulog? Hanggang ngayon hindi pa nakikita. 2,000 pulis yan, ng mga boss 2,000. Sa 60 pesos isang kain, kada isang tao na yan. Yun yung 2,000 pulis, kakain ho yan ng almusal ng 120,000, 120,000. 2,000 mahigit 2,000 na raw yan. Sa isang kainan lang, sa 60 pesos, isang ulo. Sa isang kain. 3 beses yung kakain yan. Wala pa hong merienda ito kinikwenta ko ading 360,000 a day. Ang gastos niyang naghahanap na yan kay Kibulog, no? 7 araw na silang naghahanap kay Kibulog, hindi pa nila nakikita. Kaya ang pagkain na naluubos niya sa kain lang 2,520,000. Sa pinakamaliit na tuos, 60 pesos isang kain, yung mga ginagamit na gasolina doon sa mga helicopter na pag-survey na gano'n. At marami pang iba. 2.5 million na sa pagkain, 2,520,000 pagkain pa lang. Malaki na ho yan. Baka kulang-kulang na ng 500,000 yan. 500. Hindi, 2.5 million eh. Baka kulang-kulang 5 million na inuubos niyan. Sa paghahanap pa lang dito. Talo mo pa Kibuloy ang turista. Ba't ba hindi ka pa kasi sumuko, buwang? Patuloy natin kailangan. Wala naman magagawa sila kung talaga mapatunayan mo na ikaw walang kasalanan. Ipakita mo kung wala talaga, pero kung talaga magkakasala ka, tanggapin mo. Ginawa mo yun eh. Kumbaga maawa ka sa bansang Pilipino. Huwag natin dayain ang mga mamamayang Pilipino. Yung mga sinasabing ni-rape mo, pinag-interesan mo, maawa ka sa kanila. Ako isang ina rin na nananawagan. Ngayon nililihis ng Senado kay Morales ang PDA leaks para mailihis ang Kibuloy issue. Alam nyo ba yan? Na ito si Bato de la Rosa, pati si Moreno, na dinadamay niya sa PDA leaks na yan na hindi naman katotohanan. Kahit pambahay, dapat. Si Kibuloy, inililiis nila para mawala ang issue kay Kibuloy. Na para makatakas ka siguro, Kibuloy, parang awa mo na, tao ka rin, lahat tayo mamamatay. Pagdusahan mo kung meron ka magpagdudusahan. Ilibre mo kung maililibre ka man. Sagutin mo ang batas. Hindi lang sa may hirap ang batas, pati sa inyo na may pera, maawa ka. Kung wala kang batas sa atin dito sa lupa, ang Diyos na sinasabi mo, yun ang magbibigay sa iyo ng totoong batas. Lahat tayo mga yan. Nauubo po ako kaya pinopost ko eh. Tuloy mo, Nanang. Mamamatay at yan ang magiging panagutan mo sa ating bansa at sa ating mahal na Panginoon. Yun lang, please Kibuloy, maawa ka. Marami ng issue. Maraming salamat po. Tanong, Nanang, marunong kaya maawa ito si Kibulog nito? Tuloy. Sige po. Para sa Kibuloy, ito, mas malupit ang galit nito si Nanang, no? At mukhang maraming alam to si Nanang tungkol sa Diyos. Kasi may mga bersikulong babanatan to eh. Tuloy mo, Nanang naman. Matthew chapter 7 verse 23. Sabi ni Jesus,
ikaw, hindi ka kilala. Ang lahat lumayas dahil hindi ko kayo kilala. Kayo mapaggawa ng masama. So ikaw gumawa ka ng masama, hindi ka kilala. Hindi ka kilala. Alam mo, Sirach chapter 7 verse 17, apoy at uod ang sa mga makasalanan, sa mga gumawa ng masama. Ayan, Exodus chapter 21 verse 12. Kung ano. Maraming alam si Manang sa Biblia. May Exodus chapter 1-12 pa. Mukhang nagbabasa ng Biblia to. Tuloy mo na nang. Ang ginawa mo sa buhay ng tao, kung pumatay ka, papatayin ka rin. Basahin mo Exodus chapter 21 verse 12. Wala akong dalang Biblia. Kung ikaw tunay ka na anong pakikita mo na katunayan na ikaw totoo na ano ka ng Diyos. Kasi ikaw ay isang na propeta. Peking propeta. Peking, nagkukunwaring Diyos. Basta Kalimutan niya. Appointed son. Basta propeta, hindi ka totoo kasi gumagawa ka ng masama. Kaya ikaw, huwag ka magsisinungaling, huwag mong gagamitin ang Diyos. Dahil Exodus chapter 20 verse 7, do not use my name, sabi ng Diyos, do not use my name for evil purposes. Ginagamit mo ang Diyos para iligtas ka lang, para matakot na tao na totoo na hindi ka Tapos sasabihin mo na ikaw, anak ka ng Diyos. Hindi anak ng Diyos, yung ganyan na ginagawa mo. Marami kinirip, tapos marami kayong inuumbog ang ulo. Huwag kang mananakit. Huwag kang mananakit. Exodus chapter 20 verse 10. Baka yung kakaikot ng mga kapulisan dyan. Baka maka-discover pa sila ng torture chamber dyan. Di malayo, di ba? Sabi ni Nanang meron nga talaga, may nagreklamo rin, tinotorture sila pag hindi sila nakakakota. Di ba? Kung masakit man ako mag-torture si Kibulog, tuloy. May mga nilalagyan pa ng sili. Huwag mong aapin ang sino man. Inapi mo ang lahat na maliliit, yung mga bata na walang mga inosente. Sinira mo ang buhay ng mga babae. Sinira mo ang buhay ng mga bata na wala pang malay, yung mga lalaki na wala mga tinapos. Pinagtitinda mo si Teresita. Ano to apelido? Yung isa kapatid ng kaibigan ko, pinapagtinda mo ng bayong-bayong, tapos nagsisinungaling ka, tapos yung abogado mo doon sa Senado sabi hindi totoo yung sinasabi. Samantala yung isang kaibigan namin, yung kapatid ng kaibigan ko, Katolik ko yun. Si Teresita, pinapagtinda mo ng bayong-bayong, pumupunta sa bahay. Sinabihan ko yung si Teresita, sabi ko, bakit nagtitinda ka ng para kay Kibul? Galit na galit si Nanang, no? Bakit binubuhay mo na hindi naman pala para sa'yo? Sabi ko, dapat magtinda ka ng para sa'yo, para mabuhay ka, hindi ibibigay mo doon sa pastor mo, Diyos-Diyosan nyo. Kasi sabi, huwag nyo Diyos-Diyosin, kundi kailangan ang Diyos lang ang dapat Diyosin. Huwag sila ang mga Diyos-Diyosan, dahil sinasamba sila. Anong channel mo? Ballpoint lang to point. Ballpoint lang to point. Sa Deuteronomy chapter 29, sa Deuteronomy chapter 29 verse 26, sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan na hindi Deuteronomy naman sinasabi ni Nanang. Hindi ko alam, hindi ako nagbabasa niya kasi yung Biblia na yan. Maraming alam si Nanang. Si Kibulog, iba kasi Biblia ni Kibulog. Ayon sa Biblia ni Kibulog, siya ang appointed son at I own the earth, tsaka universe, kanya rin daw. At meron nga si Kibulog, si Kibaliw, si Kubuwang ng mansyon sa langit at pabalik-balik na raw siya dyan sa taas. Tuloy. Hindi nila kilala. Yan, nagkamali sila pagpasok. Kaya ginamit mo ang maliit na mga tao, mga walang pinag-aralan, walang mga tinapos, mga pobre, para yumaman ka, pinapagpinta mo, tapos pinayaman mo. Tapos sila hanggang ngayon mahirap pa rin. Nakalugmok pa rin. Nakita mo yung sinaktan mo si Jerome, pinapukpok ang ulo, tama ba yan? Totoo ka ba na ano ka ba? Hindi ka pastor, jablo ka, anak ka ng jablo. Kasi yung ginamot ko na sinapian ng jablo, ganyan na ganyan ang boses, nag-ibang boses. Lahat ni gumagamot pala ng mga sinapian ng jablo. Kaboses daw ni Kibulog yung jablo, no? Sabi, anak ka ng jablo. Kasi yung teacher na sinapian ng nagsuot ako nitong pula,
Alam mo, nagwala ng isay, tapos yan ang boses mo, anak ka ng Diablo. Ikaw ang ano dito sa buong mundo, lalo na sa bansang Pilipinas, dapat patayin ka na dahil maraming namatay na mga tao mo na inawa mo, inapi mo. Huwag ka mang-aapi. At saka huwag kayo magsisinungaling. Dahil ang pagsisinungaling ay hindi kayo nagsinungaling, kundi sa Diyos kayo nagsinungaling. Kaya puro kayo mabulaang propeta ang tawag doon. Bulaang propeta ka, sa Diablo ka. Mapapatay ka. Dahil ang sabi sa Exodus, dapat kung ano ang ginawa mo, dapat yun din ang gawin sa'yo. Tapos ngayon, kung anak ka ng Diyos, dapat hindi ka nagtatago. Lumantad ka. Dahil kung totoo kang may power ka sa Diyos, hindi ka dapat nagtatago. Tapos marami ka ilinamay ng mga tao, si Aime, si ano, ng mga malalaking tao, para kampihan ka. Tapos sinasabi mo, ang buhay ng mga tao, ikaw nagdadala. Ang yabang mo, awat ng langit ang kaibangan mo. Imperno ka. Hoy, ang may-ari ng langit at lupa, may likha ng ulan at araw at gabi. Huwag kang mayabang. Dahil pag itanong kita, baka ikaw, magbabasa ka pa ng Biblia, ako ay akong dala ng Biblia. Ang kapal ng mukha mo, ginagamit mo ang Diyos para kumita ka ng pera. Ginagamit mo ang Diyos para maligtas ka, para katakutan ka. Hoy, ang mga tao kung totoong matatalino, huwag silang maniniwala sa sinasabi na Kibuloy. Na sinasabi niya, ang problema nga, Nanang, puro bobo yung miyembro ni Kibuloy, sa totoo lang. Ay nyo hawak ko. Ang may hawak ng buhay, ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, araw at gabi, buwan at bituin. Walang magmamayabang sa... sabi nga ni Kibaliw, siya raw ang owner of the universe. Nanang talaga masyadong high blood ka na. Tuloy. Akin dito, kahit sino sa buong daigdig, sino man ang mayaman, natutulog sa higaan ng pera, walang pwede magmayabang sa akin. Dahil ang daming miracle na binigay sa akin ng Diyos. Nagmilagro na ba sa iyong bituin? Para nagmilagro na ba sa iyo siya sa baso? Na sinasabi ka, anak ka ng Diyos? Panahon na, kung makikita lang kita, babatuhin kita. Tapos nagmamalinis ka at sabihin mo na wala kang kasalanan na hindi totoo. Nakita mo yung Teresita namin na kapatid ng kaibigan. Nasaan ngayon yung Teresita? Nasaan ngayon? Ginamit mo dahil walang pinag-aral. Baka na night duty na yung Teresita ang hinahanap mo, Inang. Walang tinapos. Kaya pala, pagdating ng Pasko, kayo pa nangunguna mangulekta, nangangarol para sa iyo, para yumaman ka, bastos ka. Masyado ka mapanggamit ng mga taong maliliit, mapang-api ka. Ang kapal ng mukha mo, Kibuloy. Kung totoo ka anak ng Diyos, dapat hindi ka natatakot at lumantad ka para iharap mo kung totoo ka anak ka ng Diyos. Ang kapal ng mukha mo, masyado ka sinungaling. Hindi kaya kamag-anakan ni kabayan to. Mainit ang ulo Paling manyakis ka, sinira mo mabuhay ng mga bata, ng mga babae. At sinaktan mo ang mga bata na lalaki na wala man pinag-aralan, pinupok ang ulo. Iyak nang iyak ako! Kalma lang po. Masyado ka! Bastos ka, ginagamit mo pa ang Diyos! Tandaan mo yon. Sa Matthew chapter 7 verse 23, kailanman di kita kilala, lumayas ka, mapagawa ka ng masama. Kasi gumagawa ka ng masama, hindi ka kilala ng Diyos. Kibuloy, hindi ka kilala ng Diyos. Ginamit mo si Amy Marcos, kaya galit ako kay Marcos, kay Amy Marcos. Alam mo, Nanang, dalawa ang Diyos. Diyos ng kasamaan at Diyos ng kabutihan. Baka wala. Nasa Biblia tayo. Iba ang Diyos ni Kibuloy, iba ang Diyos mo. Tuloy. Kahit kapatid ni Bongbong Marcos yan. Galit ako kasi sa Biblia, kaya hindi na pwede boto. Kaya ito po, narawagan ako, nagpapis ako sa lahat ng simbahan, sa lahat ng puntahan ko. Sinasabi ko eto, hindi ako takot mamatay. Handa ako mamatay para sa Diyos at para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. At para sa lahat na kumampi sa'yo, Kibuloy, ng dahilan sa'yo, Kibuloy, na ang Pilipinas, Diablo ka. Ang lahat ng kumampi kay Kibuloy, hindi ko na papaboboto. Ito ang pananawagan ko, every pagpupunta ko ng simbahan. Nagmilagro na ba sa iyo siya? Nagmilagro na ba sa iyo ang bituin? Nagmilagro na ba sa iyo ang Diyos? Nagpakita na sa Diyos? Mayabang ka ng gusto, Diablo ka! Sa pangalan ng Panginoon Diyos, mag-ingat ka sa akin! At huwag niyong Patay ka, Kibuloy ka. May katapat ka ngayon,
Tuloy. Kirain si Bongbong. Mag-ingat kayo kay Bongbong dahil lagi ako. Handa ako sumuporta kay Bongbong. Handa ako hanggang kamatayan ko kay Bongbong. Una sa lahat sa Diyos at sa bayan at kay Bongbong Marcos. Good night sa inyong lahat. God bless you. Thank you po, thank you. Huwag ka pong masyado kang naging Thank you. Nasaktan ako yung masinaktan ng mga lalaki at mga babae. At saka maraming ininamay siya para maligtas lang siya. Tapos sinatakot pa niya, marami daw siya kilala. Kaya nga dumidikit siya sa may mga katungkulan. Dahil alam niya marami siyang kasalanan. Mabaho siya dito sa Pilipinas. Kaya yung kumampis ay yung mga langaw. Mga langaw, mga kumano sa'yo dahil mga bobo. Hindi mo tatalino kasi kung matalino, dapat hindi kumakampi si Sara sa Duterte. At hindi kumakampi si Aimee at si Cynthia Villar. Kaya mga bobo, sinisira niyo ang Pilipinas at sinisira niyo ang pangalan ng Pilipinas at ang pangalan ni Bongbong Marcos. Sinisiraan niyo si Bongbong Marcos, naghahanap kayo ng maliit ng bagay para masira lang si Bongbong. Sige po. Kaya huwag kang po, sakay ka na po doon. Sakay niya. Huwag ka pong relax lang, relax. Sakay niya. Sobra galit ni Nanang Kikibulog, Sus Mariosep. Ay, nako, Kibulog ka. Kita mo, galit na galit sa'yo yung kibaliw ka talaga, kibuang ka pa eh. Manood ka nga na, Kibulog. Napanood ba yung Jesus of Nazareth yan? Tignan mo nung si Jesus of Nazareth, ha? Makinig ka, Kibulog. Ha? Nung siya idinakip, napakatipid. 30 pirasong pilak lang ang nagastos nung dumakip kay Panginoong Jesus. Ikaw naman, milyon-milyon na nagagastos. Dami na nahirapan, may mga namamatay pa, gago, ayaw ka pa lumabas, baliw ka talaga eh. Buhay ka pa ba kasi? Yun lang. Mga friend. Maglibang muna tayo. Eto, maglibang naman tayo dito kay Yan ang senador ng Pilipinas, si Boy Cain. Talagang magagaling ang mga Pilipino, Pero dapat subalit, number 1 senador to. Yan ang bagong model ng Senado ngayon, si Boy Cain. Nagutom ang bobong senador. Bumubuka lang ang bunganga pagdating sa pagkain. Ang gagaling ito. Matutuwa kayo rito mga friend. With Alice Go when you incorporated Hong Sheng and the new one? Wala naman po. Usapan lang. Yes. Dahil I would assume dahil matagal na kayo magkakilala. Ano lang po, very short kind of project na after mong ma-incorporate, magawa mo yung BPI, tapos na. Ang ginawa ko sa Hong Sheng hanggang SEC lang. I think that was pandemic time, so hindi ako mismo ang nag-release ng dokumento sa SEC. So, I've been told here, nagpunta sa bahay, si Secretary Tisapa, in-inform ko siya na for you to find out kung sino yung nag-release niya, go back to SEC Tarlac. From there, hindi nila i-release yung dokumento, not unless nakasign the doon kung sino mga pangalan mo and contact number. Alright. Meron ba kayong formal contract with Alice Go when you incorporated Hong Sheng and the new one? Wala naman po. Usapan lang. Yes. Dahil I would assume dahil matagal na kayo magkakilala. Ano lang po, very short kind of project na after mong ma-incorporate, magawa mo yung BPI, tapos na. Ang ginawa ko sa Hong Sheng hanggang SEC lang. I think that was pandemic time, so Tapos, sobra naman gumawa ito sa TikTok, ginaganyan-ganyan yung si Kimo, number 1 senador yan. Nakalimutan lang, mga pre naman, maunawain yung si Kimo. Ha? Akala niya nasa Jollibee siya eh. Hindi niya ginawa mo naman Jollibee kasi Senado, Kimo. Mariosip na tao to. Oy, Kibulog, kung buhay ka pa, lumabas ka na. Teka. Bakit ba ang LGU ng Davao wala man lang aksyon? Merong Davao City kayo, nagkakagulo na dyan sa Davao. Yung mayor dyan, sino ba yung mga nanya dyan? Mga konsihalalis dyan, wala man lang makialam. Buti pa si Bato, pumapel. Papel di hapon nga lang, no?
Nandiyan ang Vice President of the Philippines, si Sheremet. Tawa doon kay Tony Claire. Sheremet eh. Ano? Sheremet ba yun? Oo. Pero sa totoo lang mga friend, grabe ito. Investigasyon sa Kongreso tungkol doon sa yung mga pinapatay sa Davao na mga preso, mga grabe. Iisa naman ang tumbok. Hindi naman nila maipatapatawag ang kanyang kamahalang si Kibulog at saka si Bato, no? Magkulab na ho tayo mga friend. Ha? Shout out Estrelita Heroes, my friend. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Mabuhay po, mabuhay Estrelita Heroes. Yung t-shirt ko, wala naman yung t-shirt ko, no? Kaya mo bibigyan mo ako t-shirt. Al-Ulalia, oh. Si Digonggong talaga ang may-ari ng properties sa Kingdom. Front lang si Kibuloy, pati ang Epal Power sa Liwasang Bonifacio, pandid yan ng Duterte. Mga baliw ang naghahari sa atin sa 6 na taon. Ang dami nilang lahat. Ang dami nilang kalat na dapat linisin. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Totoo yan, Alulalia. Sa laki ba naman ng ninakaw? Sinong gano'n? Kung nakita mo yung underground, alam mo ba yung Kingdom? Kaya niyang pailawin ng buong Davao kung magkakaroon ng brownout. Napaka sophisticated na mga kagamitan sa ilalim. Hindi basta pera. Talagang bilyon-bilyon sa panghihingi lang ng limos at saka caroling at saka pagbibenta ng OTAP. Pedro San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, talagang mahiwaga yung kay OJC na may 30 hectares. Kahit Amerika, maaalarma dyan. Dapat lang talaga kaliksikin at alamin ng PMP at AFP ang mga sikreto dyan. Baka dumating ang araw at panahon, mas malaking problema idulot niyan 30 hectares na yan. Totoo yan, Pedro San Juan. Dapat ngayon pa lang yan. At saka yun nga, as much as possible talaga, pwede na ideklara dyan ang martial law sa Davao. Walang kooperasyon yung LGU sa mga military. Ano gagawin mo? Di ba? Tapos yung mga nadakip, nakalaya na naman. 75,000 daw kada isa ng piyasa. 29 yung dinakip. Papiyasa na naman sila. 75,000. Ano lang yung 75,000 kay Digong? Di ba? Baka hindi pa ka sa ibinaya doon. Baka cheque pa. Kabayo lang ang malakas. Malakas ang tama, sabi ni Kalatni. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a beautiful weekend. Ingat ka palagi, ha. Shout out, Akira. Sana okay ka lang, ha. Kalatni Violet. All. Sana all. Lahat may bomba. Ang may bomba lang ang malakas, Federico Mandaco. Yung ibabaw daw ng katedral at yung ilalim ay mga hotel. Tapos may natagpuan pang mga pampasabog at ibang pang armas. May mga tunnel, bunker at nataguan. Sa palagay ito na Xerox, yung sinasabi mong impyerno ay narito sa lupa. Ito na yun. Yung katedral ay baka front lang para itago yung impyerno. Totoo yan, Federico. Doon nga sa ilalim, kanina pinanood ko, puti ko, hayop, grabe. Pwede kang tumawid sa karsada, doon sa Kingdom. Makakatawid ka sa ilalim. Talagang grabing pera inuubos doon. Hindi basta pera. Kaya lalong hindi ka panipaniwala na dahil sa abuloy, nakapagpatayo ng ganong kagrabe. Rainier Mansueto, welcome to the club. Good evening, Mr. Sa totoo lang. God bless to all. God bless, Rainier. Rainier ulit. Bakit dami pa rin followers
si Chucky, may sayad. Oh. Yun nga sana ko content ko eh. Nakita ko lang to si Nanang eh. Oo. Oy, Kibuloy, subuko ka na, Kibuloy. Alegria. Lumibaw, welcome to the club. Para kayong nagkikwento ng kwago ni Sarah BP, Mima, and Bossing Labit, watching from Toronto, Canada. Oy, welcome to the club. Elaine Mercado, shout out. Good evening, Xerox. Kung mahuhuli dyan sa lungga niya si Pacquiao, sana i-deport sa US si Pacquiao kasi mas mahigpit sa kulungan ang US. Di gaya sa Pinas, pag ikinulong, masahulan lang ang guard niyan, baka pakawalan pa yan. Baka makita natin yan, nasa Malaysia na yan. Tapos mag-iireplano na yan, papuntang Europe o ibang countries. Di rin yan pababayaan ni Digong. O, pwede. Laki binigay na pera niyan kay Digong eh. Diba? Taging taga-tago siya. Michelle Edwin, shout out my friend. Ay, may katala no. Karox, konti lang ang bomba sa kwarto ni Kibuloy. Mas maraming nakabomba dun sa bunker ni Kibuloy. Gusto yatang lahian ni Kibuloy yung mga kasama niyang babae. Baka gusto ni Kibuloy na sa lahi niya ang galing ang Antikristo. Hindi. Sabi ni Arlene Stone, pag nabuntis daw, pinalalaglag sa ibang bansa eh. Mukhang wala sa kontrata nila na magkakaasawa si Kibuloy. Siya ay nandiyan lang para bantayan ang mga nadali ni Digong. Walang katinag-tinag, di ba? Jose Maria College. Puta, di may college na doon sa loob. Prayer Mountain, Glory Mountain, Kingdom. Puta. Grabe, no? Okay, dasal kayo. Pero lintik, no? Grabe. Bukas ang maganda yung content natin. Good evening, Sir Rox. Siyempre, may pera yan si Kibaliw. Kaya sobrang ganda ng kwarto niyan. At malapit na sa kanyang kwarto ang mga dalaginding na para usan niya araw-araw. Kakaiba di ba, Sir Rox? Buhay hari na manyakis. At akala niya walang katapusan at baka di lang tunnel yung matutuklasan nila dyan. Kaya panay pigil nila di makapasok ang mga kapulisan dyan. Sana nga mabilisan nang mahuli sila dyan para matapos na ang paghasik nila ng kadiliman. Totoo yan, Elizabeth. Ako, talagang marami silang makikita dyan. Baka may laboratorio pa dyan, hindi ba? Rodelia Alpilor, shout out Hello po, Sir Rox. Ang daming balita ngayon. Nakakainis, lalo na pag ang balita ay mga Dutertaning at mga bayaran nilang alipores. Salamat po sa patyagang pagpasa ng mga comments. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. David Alin Mendoza, shout out Hello po, Karox, sa mga warriors. Good evening po. Dapat po ay magsumikap ang kapulisan natin na mahuli si Pacquiao. Tinatawanan lang sila ni Kibs habang hinahanap siya. Totoo. Baka naglalaro pa si Digong tsaka yan. Tingnan mo, sabi ni Digong, tingnan mo kayo mga tanga, hanap ng hanap sa'yo. Kain. May pakiskis pa doon sa mga night duty. Putik yan. Ay, naku. Pero tuloy nyo lang. Marami pa kayo matutuklasan dyan hanggang dililitaw si Kibuloy. Marami yan. Baka may armory pa yan eh. Oo, tingnan mo. Magkakaalaman yan. Dalawa na eh. Yung Prayer Mountain saka Glory Mountain daw talagang hinahalughog eh. Tsaka kahiya-hiya talaga pag wala silang natuklasan dyan. Noel Tenko, shoutout Karoke. Baka ang heartbeat na namomonitor nila ay heartbeat ng mga chemist ng lutuan ng shabu. Naku, patay tayo dyan. Yan sabi ko, Noel. Your guest is as good as mine. Lebrado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. And to all supporters and subscribers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Talagang mahiwaga. Biro mo, mayroong tunnel. Ang sambahan, di ba mahiwaga? Tama si Mutabato. Front lang yan si Dorian Duta. Front lang yan ni Dorian Dutae. Anyway, tuloy lang search sa mahiwaga at peking Kibaliw. Totoo.
Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo ha mga boss. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out ha. Magandang buhay. Pagbati, Impong Basyang, Team Tiadeli, sa buong Team Rocky Warriors the Great. Walang kamatayang kibulok. Nakakasulasok ang kanyang King Dope. Sa tuktok ng bundok, ang buong batalyon. Mga nagsisugod. Walang kasalanan, bakit nagtatakot? Mga alipores ay pumapalibot, ipagtanggol ang hari at lawlaw niyang lubot. Para siyang daga, nasusukot-sukot, hanapin ang korte. At doon sumagot, ano ba meron ka? Hari ng kilabot, daming humaharang, mga utak lamok, daming nakita sa paghalugog. High-tech na armas, high-tech na pasabog, nakakawindang, dibdib mo'y kakabog. Ito ba ang pastor? Sa inyo'y luluhod, palagi siyang handa, sa kanya'y susugod. Di magpapahuli, wag na daw magpagod. Ang kanyang lagusan, di nyo maaarok. Siya ay matalino, hindi raw siya bugok. Kahit pa hulihin, di daw siya pipiyok. Ang kanyang kasabwat, ang lahat ay takot. Ang hari ng Davao, tunay siyang kilabot. Ganda ng tula ni Tia Delia. Johnny Bigod, shout out ha. Gandang gabi ka, Roque. Sa tingin ko'y mga followers ni Kibuloy, hindi lang sila tanga, kundi mga brainwash pa. Pwede. Natakot sila eh. Matitigil yung kanyang libre pagkain eh, di ba? Pagkatapos, maganda buhay nila eh. Gaya sabi ni Matabato, kung mga rebel return sila, doon sila pag nakadali na sila, meron na silang premyo. May pabuya sila, doon pa sila. Tapos doon na sila naglahi-lahi sa kingdom, di ba? Tagal na pala yung kingdom na yan. Sandra Daisy, shout out. Madami ang katanga ni Duterte. Ang iba ay nasa Congress, sa Senate, na lumipat sa Marcos administration. Mga palaka, palipat-lipat lang sila. Pero mas bobo ang mga bubutante kasi nagpapagamit sila. Totoo. Oy, Kimo, wala ka sa kanto, nasa Senado ka, kumakalamon to si Kimo na ito eh. Kasanda Daisy ito, komedyante ka talaga, Mr. Rox. Baka kinilo na ang bell na ibinalik ng Amerika sa hirap ng buhay. Uy, nang inaanap yung Balaninga bells, ibalik ninyo yan. Paguran yan. Sa ano nung buwisit ng mga Amerikano, gago kaya pa, ano ba? Sige, balik nyo. Binar ko pa. Puta, parang ewan ko, putik yun. Sherry Jaser, shout out. Napapapi ka lagi ng di oras, Karox. Totoo. Ted, shout out, Ted Naalala ko, Karox, yung sinabi ni Kong Franz Castro sa budget hearing ni BP Sara na impeachable ang hindi niya pagpapaliwanag ng confidential fund na 125 million pesos. Nagasta na niya sa loob lang ng 11 araw. Ito daw ay pagsira sa tiwala ng taong bayan bilang public official. At ito ang dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Sa bagay, puro kaguluhan at kapalpakan ang nakikita natin sa kanya. Bakit nga ba di pa siya tanggalin sa pwesto? Kung di siya nararapat na BP, lalong di siya karapat-dapat magpresidente. Totoo yan, Ted. Kalat niyo. Ayos, Duterte. Mga praning, ayos. May kalat ni. Geraldine Panis, welcome to the lab. Nakakalula ang kayamanan ni Pacquiao. Meron illegal na ginagawa yan. Baka yan ang pinagtambakan nila na hindi nila maubos-ubos sa salapi. Itong mga Duterte, di ba? Mantakin mo yung kingdom na pinapatayo. Mas malaki pa sa MOA. Kingdom pa lang yata, 5 hectares na eh. Yung lawak eh. Nakapaloob doon sa 30 hectares ha. Hindi matapos-tapos. Puta. Pag nakita nyo talaga, grabe. Kaya kung minsan gusto ko nang magtinda ng otap eh. Tukmol. Ano to?
Tukmul na Dutae, welcome to the club. Kibulok, simulang mag-away sila ni Eli Soriano, president. Noon si Digong, si Eli nagpunta ng Brazil at doon namatay or pinapatay. Hinala ko, pinapatay yan ni Kibulok at ni Digong. Noon, namatay yata sa sakit, Tukmul na Dutae. Kalat ni Baya ulit ito. Saysay, ang mga espekulasyon na yan, kibombahan man yan, kabolo man yan, ki-wire man yan, o manyeri man yan, ay walang saysay habang hindi bitbit ni paring Nicolas si paring Apollo. 1 linggo na pero hindi pa rin nahuhuli si paring Apollo. Malamang sa alamang na matagal nang wala dyan si paring Apollo. Nakakahiya at nakakaburat na ang nangyayari. Gagalit na si Kalat. Puro forma, puro warrant at may heartbeat pang nalalaman pero nga naman ang mga kapulisyan natin. Appointed son lang ang malakas. Patay tayo. Huwag kang pauhuli paring Apollo. Labanan mo sila. Catch me if you can. Patay tayo dyan, Kalat ni. Lagablab kasani, umuusok at lumalagablab din ang mga malagablab din ba ang mima na yan? Kasing tindi din ba sa ganda ang mima na yan katulad ng kilala natin? Hindi, malayo. Shout out, Shay Inc. London, UK. Galit pa rin yata itong Shay na to eh. Peace na tayo. Kasi Marcos siya eh. O baka naman mukhang talampakan lang yan ng kilala natin. Ay, talampakan lang. Shout out, Miss Flip and Roots 31 Londoners. We miss you. Yun nga eh. Pag namimiss ko siya, tinitignan ko lang yung mga picture niya na pinapadala sa atin noon, yung mga nagsasayaw siya. Oo, sexy talaga itong Shay na to eh. Shout out, Shay, London, UK. Chapista Bunaaw, shout out. Good morning po, kuya. Sa mahal mong pamilya at sa mga ka-warriors. Ano ito, kuya? Napamunuan tayo ng may tama at sa utak. Naku po, yung mga tutulog-tulog dyan. Gumising na kayo, lahat nagkikahos na sa sobrang mahal ng bilihin. Pag-isipan naman po ninyo yung sino ang tamang tao na ating iboboto. Maawa po kayo sa darating na henerasyon pa natin. Sila ang magpapasan ng mga pagkakamali natin kung ang iboboto ninyo ay walang paggalang sa simpleng regulasyon na aalintuntunin ng Kongreso. Paano pa kaya tayong mga mahirap lang? Lord Jesus, ikaw na po ang mag-aalis ng mga anay sa gobyernong ito. Amen. Ay, nako, Chupista. Ay, may Katalan, shout out. Karox, maari rin pala ang nag-idolize kay Kibuloy. Marami rin pala ang nag-idolize kay Kibuloy. Inspirational kasi ang naging buhay niya. From rags to riches, maraming kabataan ang ayaw ng mag-aral at gustong magmalimos na lang para yumaman din. Silang tulad ni Kibulok. Totoo. Hindi natin kitsa kay Digong. Kaya siya nagkaroon. Totoo yan. Ayayaman ka man. Isang tahan. Sigurado. Pagsasabi mo dyan na ikaw appointed son, baka batukan ito. Hindi po, sir. Sige, tuloy mo yung kawalang yaman dyan. Ang bahala sa'yo. Basta tira ka lang ng tira. You're in good hands with Digong. Tapos yun, binigyan na basta puro patayo ka ng dyan. Ganito, patayo ka ng ganito. Sige. Alam ko dito to si Kibulog na to, naging bantay lang ito dito. Kita mo nung medyo alanganin na, ang bilis. Bossing, sa'yo na, balik ko na. Administrator, ginawa administrator. Galing talaga, pero ewan ko lulusot yan. Pag talagang tinuklap talaga yan, hindi lulusot yan. Hindi lang pala sa batas ng langit at lupa nagkakasala si Kibuloy, maging sa
ilalim din ng lupa ay nagkakasala. Biruin mong gumawa ng illegal construction sa ilalim ng lupa na walang authorization ng gobyerno. Di mananagot na naman siya nito sa batas. Tapos sasabihin, inaapi sila ng gobyerno ni Marcos. Kakatawa. Totoo yan, Ted. Maril Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Mahirap din ang lagay ng mga dotahe. Hindi sila makapalag sa ngayon sa nangyayari sa KOJC kasi magiging karapalan na ang talagang may-ari ay sila. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Totoo yan, Nak. Sila talaga may-ari niyan. Kita mo, sa dami ng pera ni Kibulog, bawal siya mag-asawa at mag-anak. Oh, sadyang ka lang. Taong bahay ka dyan. Marilo pa biyan ulit ito. Mga miners na pupalatay ang tumutulong sa tunnels ni Kib. Salamat sa ating matapang na Senadora Risa. Kung hindi sa kanya, hindi mabubunyag ang lagim sa loob ng kingdom nila. Una po pala, nilapitan ni Arlene si Tulpo. Pero di siya pinansin. Pero nang si Risa kinausap, ayun na. The rest is history. Inabala ang buong bansa. Totoo yan. Tulpo si Tulpo bata rin idigungin si Tulpo Marilo pa biyan ulit Maaari nga din po tayo na plano din pagtaguan ni Diggs sakali at dumating ang arrest warrant ng ICC, kaya maraming tunnel ang pinagawa. Totoo yan. Narinig niyo na bang bumira si Rapi Tulfo sa mga Duterte? Sierra Jaser. Okay lang yan, Karox. Dadami din yung subscriber mo. Dito naman kami laging nakasubaybay sa'yo. Salamat, Shirley. Wala na yung kay OJC na yan. Hindi yan titigilan ng mga pulis hanggat hindi yan nabubuwag. Para lang silang bahay pukyutan kung tawagin. Bubuwagin na sila ngayon. Sindikato nga Front lang yan, sabi ni Mr. Las Cañas. Saan ka ba nakakita ng katedral? May tunnel diretso sa airport. Walang ganun. Ang pastor nila parang si Haring Solomon. Inaway nila ang mga presidente. Ayan tuloy, napala nila. Inaway nila ang presidente. O, totoo. Raul Villanada, shout out. Linig Kuya Rox, absent ako. Linig Kuya Rox, absent ako. Nakaraan, pero God bless sa buong pamilya. At lalo na sa iyong may bahay. God bless, Raul. Raul ulit to. May napakinggan nga ako na itong si BP ay may tama talaga sa pag-iisip. Halata naman talaga. Totoo. Noon ko pa alam titignan ko lang pero may nag-vlog na si Mima, naging confirm. Kalat na ngayon. Raul ulit maganda yan kung maganda yan kung magpapatiwakal si Kibulo o tatapusin na yan. Tinaniman ng bomba na mismo nas Kibulok gustuhin mang lumabas ay todas na siya. Totoo. June Lagon, my friend, shout out. Jane Labayna, shout out. Mirna Regalado, Adorasyon Di Maranan, shout out sa inyo mga friend. Shout out Ann Guzman. Hanggang bukas po muli. Mission accomplished mga friend Hanggang bukas po muli. God bless. Ay Pilipinas. Sabi nga, ang hirap mong mahalin. Wala Ay BP Lenny. Sana. Ay nako. Hirap no. Pero yun nga, dapat muna mawala muna ito isang pahirap, no, mga boss. Medyo magtulong-tulong muna tayo dito sa mga pagpapalayas dito sa mga nayupak na to. Grabe. Kawawa talaga ang may hirap, no, mga friend. Pati hustisya kayang impluwensya ng mga politiko. Puta. Wala na. Yan ang problema sa Pinas Pagka ikaw ay isang ordinaryong magnanakaw, kulong ka. Pero pag ikaw ay biglang magnanakaw, honorable ang tawag sa'yo. God bless.
Good night.